So bagamat nga po madaming Pinoy fans ang natutuwa sa ginawang pagwasak ng dayong bakasyonista kay Boy Bagsik, nang dahil sa naturuan umano ng leksyon ang maangas na vlogger, ay may mga hindi rin natutuwa lalo na nang malaman nila na sa 168-pound super middleweight division pala ito lumalaban. Ito ay dahil masyado daw talagang mismatch si Bagsik nang dahil sa laki ng agwat ng timbang at tangkad. Kaya dapat umano ay hindi na ito pinatulan ng dayo. Ganun pa man ay may mga nagkokomento nga po sa mga post natin na dapat umano ay ang labanan nito ay ang undefeated middleweight prospect and Olympic bronze medalist na si Eumir Marcial at maging si Weljon Mindoro. Nang sa ganun umano ay makita natin kung hanggang saan daw ba ang yabang ng dayong ito. Kasi parang grade 1 laban sa isang college student daw ang diferensya nito kay Boy Bagsik. Pero ganun pa man nga po mga idol ay wala po itong pag-asang manalo sa kalibre ni Eumir Marcial at Weljon Mindoro. May alam ito sa boxing pero di hamak na malayo ang level ni Marcial dito. Kaya malabo din po itong patulan ng mga lehitimong pambato natin. Habang ang isa pang Pinoy undefeated lightweight prospect na si Pete Laurente ay ibinunyag din kanina lamang na noong buwan ng Nobyembre daw pala ay nag-message pa ito sa kanya para magpakilala at nakikiusap na kung pwede siyang bumisita sa gym nila para mag-ensayo at makipag-sparring sa kanya. Bukod dyan ay naglabas naman kanina ng video si Kiko Matos para sabihin na papalagan niya talaga ito kung pagbibigyan siyang magtuo sila. Pero hindi daw sa boxing at bagko sa MMA daw dapat sila magtagpo. Pinaliwanag rin ni Matos kung paano niya tatalunin ang dayong ito. Panoorin. Pero kung mapagbibigyan akong lumaban dito, papapalaga ko talaga yan. Hindi ako atras dyan. Ano? Pero hindi ako lalaban sa boxing. Lalabanan ko yan ng MMA. I-explain ko kung bakit. Una-una sa lahat, di ako boksingero at nakita naman natin yung mga laban ko dati. Sinubukan ko mag-boxing, wag na natin pag-usapan. Negative tayo dyan. Pass, hard pass. Pero kung MMA, may laban ako dyan. Ang gagawin ko dyan, isushoot ko yan ng takedown. At pag na-takedown ko siya, nasa sahig na kami, puposisyon ako ng full mount at saka ako siya i-ground and pound. Doon ako makakalamang. At kung tumalikod man siya, i-rear naked choke ko, tapos na ang laban. Sa kabilang banda naman mga idol ay kahit nga po lumalabas bilang underdog si Junto Nakatani sa nalalapit nilang laban ni Naoya Inoue, nang dahil sa kumbinsido ang karamihan na mas matibay na boksingero pa rin ang Japanese Monster, ay sinabi naman nga po ni Weljon Mindoro na pag nagkataon umano na nakatama ng suntok si Nakatani kay Inoue kagaya ng mga suntok na pinatama ni Ramon Cardenas at Luis Neri na siyang nagpabagsak kay Inoue, ay tiyak umano na hindi na ito makakabangon at tapos na agad ang laban. May punto po dito si Mindoro mga idol dahil di hamak na mas malakas ang kamao ni Nakatani kumpara kay Cardenas at Neri, pero nagawa pa rin ng mga ito patumbahin si Inoue. Tandaan natin na minsan nang nanalo si Nakatani ng knockout of the year nang patulugin nito si Andrew Moloney sa pamamagitan ng isang suntok lamang. Pero syempre paniguradong alam din niya ng kampo ni Inoue, kaya mag-iingat talaga yan at may ihahanda ng magandang game plan at estratehiya upang masigurado na hindi siya masisilat ni Nakatani. Samantala, bagamat nga po nanggagaling sa pagkatalo si Teofimo Lopez sa kamay ni Shakur Stevenson, ay magandang balita pa din ang dumating para sa kanya gawa ng ipinag-utos ng IBF na paglabanan nila ng contender na si Lindolfo Delgado ang bakanting IBF Junior Welterweight belt. Bigla po kasing nabakante ang nasabing titulo matapos itong bitawan ng former world champion na si Richardson Hitchins. Kaya tingnan po natin kung itutuloy pa rin ba ni Lopez ang kanyang plano na umakyat ng 147-pound welterweight division matapos ng napakagandang alok na ito ng IBF. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.